106. 1 to 48 pala siya. Okay. Sa unang talata, purihin ninyo ang Panginoon o mangagpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sinong makapagbadya ng mga makapangyarihang gawa ng Panginoon o makapagpakilala ng buo niyang kapurihan? Mapalad silang nangag-iingat sa kahatulan at siyang gumagawa ng katuwiran sa buong panahon. Alalahanin mo ako, O Panginoon, at lingap na iyong ipinagkaloob sa iyong bayan, at dalawin mo ako ng iyong pagliligtas, upang makita ko ang kaginhawaan ng iyong hirang, upang ako'y magalak sa kasayahan ng iyong bansa, upang ako'y lumalhati na kasama ng iyong mana. Kami ay nangagkasala na kasama ng aming mga magulang. Kami ay nangagkagawa ng kasamaan, kami ay nagsigawa ng masama. Ayan, King David recognizing na nagkasala nga sila, no, kasama ng kanilang, mula pa sa kanilang ninuno, and then gumagawa sila ng kasamaan hanggang nagsigawa pa rin ng masama, no? So, hindi naunawaan ng aming mga magulang ang iyong mga kababalaghan sa Egypto. Hindi nila inaalala ang karamihan ng iyong mga kagandahang loob, kundi naging mapanghimagsik sa dagat, sa makatuwid bagay sa dagat na mapula. Gayunmay iniligtas niya sila dahil sa kanyang pangalan, upang kanyang maipabatid sa kanyang matibay na kapangyarihan. God is really showing a miracle or His power mula pa sa kay Abraham. Kung mababasa natin yung Genesis hanggang Exodus. Natapos na po ako sa Genesis at saka Exodus, mga kaibigan. Bukas, mag-start na po ako sa Leviticus. So, sana po ay masamahan ninyo ako, mga kaibigan, para malaman natin kung gaano ka talaga ka-powerful ang ating Diyos, no, na pinaka-Diyos sa lahat. Gayon may iniligtas niya sila dahil sa kanyang pangalan, upang kanyang maipabatid ang kanyang matibay na kapangyarihan. Salamat, Anita, sa pagstay sa aking dalawang panauhin. Salamat po sa inyo. Kaniyang sinaway naman ang dagat na mapula at natuyo, sa gayoy pinatnubayan niya sila sa mga kalaliman na parang ilang, at iniligtas niya sila sa kamay ng nangagtatanim sa kanila, at tinubos niya sila sa kamay ng kaaway. At tinabunan ng tubig ang kanilang mga kaaway, walang nalabi sa kanila kahit isa. Nang magkagayoy, sinampalataya na nila ang kanyang mga salita, inawit nila ang kanyang kapurihan. Nilimot nilang madali ang kaniyang mga gawa, hindi sila naghintay sa kaniyang payo, kundi nagnais ng di kawasa sa ilang, at tinukso ang Diyos sa ilang. At binigyan niya sila ng kanilang hiling, ngunit pinangayayat ang kanilang kaluluwa. Kanilang pinanaghilian naman si Moises sa kampamento, at si Aaron sa banal ng Egypto. Sa banal ng kanilang pinanaghilian naman si Moises sa kampamento, at si Aaron na banal ng Panginoon. Ang lupa ay bumuka at nilamon si Datan, at tinakban ang pulutong ni Abiram. At apoy ay nagningas sa kanilang pulutong, tinunog ng liyab ang mga masama. Sila'y nagsigawa ng guya sa Horeb at nagsisamba sa larawang binubo. Ganito nila pinapagbago ang kanilang kaluwalhatian sa wangis ng baka na kumakain ng damo. Nilimot nila
ang Diyos na kanilang tagapagligtas, na gumawa ng mga dakilang bagay sa Egypto, kagilag-gilalas ng mga gawa ng lupain ng Tiyan, at kakilakilabot ng mga bagay sa dagat na mapula. Kaya't sinabi niya sa kaniyang ay lilipulin sila, kung si Moises na kaniyang hirang ay hindi humarap sa kanya ng humarap sa kanya ng bitak upang pawiin ang kaniyang puot upang huwag niyang lipulin sila. Oo, kanilang hinamak ang maligayang lupain, hindi nila sinampalatayanan ang kanilang salita, kundi nangagsiungol sa kanilang mga tolda at hindi nangakinig sa tinig ng Panginoon. Kaya't kaniyang isinumpa sa kanila na kaniyang ibubulid sila sa ilang, at kaniyang ibubulid ang kanilang binhi ng mga bansa, at pangalatin sila sa mga lupain. Sila'y nangakilakip naman sa Diyos-Diyosang Baal Peor, at nagsikain ng mga hain sa mga patay. Ganito minungkahi nila siya sa galit ng kaniyang mga gawa, at ang salot ay lumitaw sa kanila. Nang magkagayoy tumayo si Phineas at gumawa ng kahatulan, at sa gayoy humigit ang salot, at nabilang sa kanya na katuwiran sa lahat ng salit-saling lahi magpakailanman. Kanilang ginalit din siya sa tubig ng Meriba, na anupat naging masama kay Moises dahil sa kanila, sapagkat sila ang mapaghimagsik laban sa kanyang diwa, at siya'y nagsalita ng walang pakundangan sa kanyang mga labi. Hindi nila nilipol ang mga bayan gaya ng inuutos ng Panginoon sa kanila, kundi nangakihalo sa mga bansa at nangatuto ng kanilang mga gawa, at sila'y nangaglingkod sa kanilang mga Diyos-Diyosan na naging silo sa kanila. Oo, kanilang inihain ang kanilang mga anak na lalaki at babae sa mga demonyo, at nagbubo ng walang salang dugo sa makatuwid bagay ng dugo ng kanilang mga anak na lalaki at babae na kanilang inihain sa Diyos-Diyosan ng Kanaan at lupain ay nadumhan ng dugo. Ganito sila nagpakahawa sa kanilang mga gawa, at nagsiyaong nagpakadumi sa kanilang mga gawa. Kaya't nag-alab ang pag-init ng Panginoon laban sa kaniyang bayan, at kinamuyatan niya ang kanyang pamana, at ibinigay niya sila sa kamay ng mga bansa na silang nangagtatanim sa kanila ay nangagpuno sa kanila. Pinighati naman sila ng kanilang mga kaaway, at sila'y nagsisuko sa kanilang kamay. Madalas na iniligtas niya sila, ngunit sila'y mapaghimagsik sa kanilang payo, at nangababa sila sa kanilang kasamaan. Gayunmay nilingap niya ang kaniyang kahirapan, nang kaniyang marinig ang kanilang daing, at kaniyang inaalala sa kanila ang kaniyang tipan, at nagsisisi ayon sa karamihan ng kaniyang mga kagandahang loob. Ginawa naman niyang sila'y kaawaan niyaong lahat na nangagdalang bihag sa kanila. Iligtas mo kami, O Panginoon naming Diyos, at pisanin mo kami na mula sa mga bansa, upang magpasalamat sa iyong banal na pangalan at magtagumpay sa iyong kapurihan. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, mula sa walang pasilang hanggang sa walang hanggan, at sasabihin ng buong bayan, siya nawa, purihin ninyo ang Panginoon. Iyan po ang salita na aking pinasa mula sa awit 106:1-48.